Kapang inakusahan ng pang-aabuso at pagpapahirap si Pastor Apollo Kibuloy ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na biktima umano niya. Sa gitna yan ng pagtatapatan nila sa pagdinig ng Senado. Nakatutok si Maki Pulido. Naisalang sa wakas si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Dito hinarap siya ng ilang mga dating miyembro ng KOJC na harapan siyang inakusahan ng pang-aabuso. Kabilang sa kanila ang Ukrainian na si Yulia Voronina. Siya si Alia Sofia na nagpakita na ngayon ng mukha sa muling pagsalaysay ng sexual abuse na naranasan niya. He had the key of each. Ito po yung nagpaparatang kay Pastor Kibuloy na siya ay naharas at nagkaroon ng sexual abuse at ginahasa. Ito po ang tingnan nating mabuti. Una, ang tagal-tagal nyo ng ginagahasa. Bakit kayo naglabasan sa gobyerno ni Tambaluslos? Ngayon lang. Ngayon kayo naglabasan, ngayong panahon, ngayong hawak ni Marcos. Administrasyon ni Marcos. Alam nyo po, marami po ang nagsasabi at ako'y naniniwala sa mga nagsasabi na yan na lahat ng ginagawa nyo kay Pastor Kibuloy ay dahil kayo ay galit lang sa Duterte at pinasasama ninyo ang imahe ng Duterte at pinahihina po ninyo ang mga Duterte. Kasi nakakapagtaka ang tagal eh. Ano yung nagpaghahasa ka na muna ng nagpaghahasa? I mean, I don't want to disrespect yung itong mga kababaihan. Pero, bakit sabi nga nung isang Ukrainian na nakausap ko, ginahasa ka, bumalik-balik ka pa doon. Tapos ngayon ka nagsalita. Di ba? Alam mo may mga nakakausap ako members doon eh. Even yung Ukrainian, nakakilala. Ang iba nga nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Hindi naniniwala. Sino ang nasa matinong kaisipan na ikaw ay ginahasa at nakaalis ka na, bumalik ka pa? Ano yung magpapagahasa ka ulit? Di ba? I mean, isipin yung mabuti. Tanungin ko yung mga kababaihan dito. Nagahasa ka na, umalis ka na. Babalik ka pa ba? Oh, di ba? Simple. Room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Ayan, have sex with me with a knife. Pagpalagay nating totoo, ginahasa ka. Di dapat, nung nakaalis ka na, umalis ka na. Di ba? Oh. Then, and you cannot run away. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo pong- ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin. Yun. Ito. Maganda yung sinabi ngayon ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, nung nasa Davao po kami, nung sa kalagitnaan ng siege, ay nagkaroon po kami ng meeting kay PRRD. At yan naman po ay documented. Nilabas pa nga namin yan sa Facebook. Nagkantahan pa nga si PRRD kasama kami. No? So, na-video naman namin yan. Ito po nung kalagitnaan, nasa Davao kami. Doon mismo kami nag-meet. At syempre, kwentuhan. May mga tanong kami kay PRRD. No? At isa po, doon sa katanungan namin kay PRRD, ako pa nga atang nagtanong nito eh. PRRD, sa tingin mo, Tatay Digong, sa tingin mo, Mayor, sa tingin mo, talagang manggagahasa si Pastor Kibuloy? Ang ganda po ng sagot ni PRRD. Kasi pwede niya sabihin, hindi ako naniniwala. Or naniniwala ako. Pwedeng ganun eh. Alam mo, sagot ni PRRD, hindi niya kailangan. Hindi niya kailangan. Alam mo kung bakit? Kung gugustuhin lang ni Pastor Kibuloy na magkaroon ng sexual contacts
Sa dami niya ng pera, ito po ay hindi ko minamaliit yung mga kababaihan. Pero real talk po, alam naman to ng mga kalalakihan din. Sa dami mong pera, labas-pasok ka sa ibang bansa. Nakakapunta ka kung saang-saan na may mga magaganda, mapuputi, matatangkad, mga slim na babae, na mga western. Bakit kailangan mo manggahasa? 'Di ba? Kung gugustuhin ni Pastor Kibuloy, hindi ko sinasabi na ginagawa niya 'yon. Pero ang ganda po nung pagkakasabi ni PRRD. Hindi niya kailangan. 'Di ba? Sino ang nasa matinong kaisipan na merong kakayanan na napakadami ng pera, labas-pasok sa ibang bansa, manggagahasa pa? Pangalawa, ako po naniniwala with all my heart, hindi gagawin yun ni Pastor Kibuloy. Kasi respetado po siya ng mga babae sa loob ng KOJC. At nakikita ko po yun. At isang halimbawa dito, ino-observe ko, I'm a very observant person. Tinitingnan ko kung may respeto ang isang lalaki sa babae. At normal sa usapan ng lalaki ay ang babae. Normal niya, pinag-uusapan niya pag nagsama-sama ang lalaki, laging kasama sa usapan ng mga babae. Alam mo sa mga nakita ko mga taga KOJC, wala akong nakitang bastos sa mga kababaihan. Wala akong nakita na sila ay merong masamang pagtingin sa mga kababaihan. Ano pong ibig sabihin nito? Naturuan po ng tama ang mga kalalakihan nila that they should respect women or their women. Hindi po ako naniniwala ng gagahasa si Pastor Kibuloy o ng aapi dahil kitang-kita ko po yung prutas eh. Napaka-taas ng respeto ng mga kalalakihan sa babae dyan sa loob ng KOJC. Wala akong nakitang bastos. Kaya po alam mo, ang daling magparatang. 'Di ba? Alam mo, siguro ang ibang lalaki sa inyo, naging biktima din kayo ng maling pagbibintang ng ibang mga kababaihan. Hindi ko po dinidiin dito ang mga babae. Nirirespeto, marami pong magagandang ugali ang mga kababaihan. Pero madali pong magbintang eh. Di ba? Pwede nga, lagi nang sinasabi ko, pwedeng pagbintangan. Si Pastor ang pumatay kay Jose Rizal, si Pastor ang pumatay kay Magellan, si Pastor ang pumatay kay Ninoy Aquino, siya na ang pumatay kay Marcos, siya lahat. Madali magbintang. Ang tanong, ebidensya. Kasi puro salita ang ebidensya eh. Wala naman silang tinatawag na forensic evidence. Puro salaysay. Napakadali po magbintang. Tingnan nyo pong mabuti ito. Ilan po ang miyembro ng KOJC? Milyon. Isa lang ang topakin dyan. Dahil hindi napapansin, hindi nabibigyan ng priority, sa tingin niya ay dapat sikat siya, sa tingin niya dapat siya ang entitled. Ang hirap po. Subukan nyo humawak ng isang grupo na mayroong 20 na members. Ang hirap ng hawakan. Lalo't na may kanya-kanyang ulo, may kanya-kanyang pride. How much more? Yung milyon ang hahawakan mo. Isa lang ang topakin dyan. Isa lang ang lagyan dyan para sirain si Pastor Kibuloy. Isa lang ang nangangailangan ng pera dyan para bintangan si Pastor Kibuloy. Isa lang ang lagyan ng kaso dyan sa mga members na yan. At tatakutin, kakasuhan kita pag hindi mo ididiin si Pastor Kibuloy. Tapos na. Ituturo na si Pastor Kibuloy. Nakikita nyo naman nangyayari ngayon eh. Ang daming dinidiin. Basta dikit sa Duterte.
Nakikita nyo naman ngayon, di ba? So sa dami ng members, hindi mo talaga makokontrol yan. Ang tanong, bakit yun dyan pinag-uusapan sa Senado? Bakit hindi dalin sa korte? Kaya nga sinasabi ni Pastor Kibuloy handa siya humarap sa korte. Sasagutin niya lahat yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo na tatayo sa korte? O yung ebidensya nyo para lang sa korte ni Ontiveros? Diyan lang tatayo sa korte ni Ontiveros. Di ba? At doon ko haharapin. Hinarap din si Kibuloy ng isa sa mga orihinal na miyembro ng KOJC, si Teresita Valdehueza, na nagsabing nakaranas siya ng ilang ulit na sexual abuse noong dekada 90. It was always Dekada 90 ka pa, nagkaroon ng sexual abuse. Ngayon ka nagre-reklamo. Ang dami mong panahon, ating. Naman, sa kakayanan ni Pastor, I'm not disrespecting you. Pero sa kakayanan ni Pastor naman, ang dami niyang makukuhang babae naman. Bakit ngayon ka lang rumireklamo? Bakit hindi mo sampahan sa korte? Kung sa tingin mo talagang ginawa yan ni Pastor, patayuin mo yung ebidensya sa korte. Huwag dyan. Sa trial by publicity na ginagawa ng Senado ni Senator Ontiveros. Di ba? Parang entitled lang tong mga ito eh. Di ba kayo nagtataka? Ang daming naglalabasan dati ng problema. Naglalabasan ngayong panahon ni Tambaloslos. Kailan lang ba nagsimula ito? Bibigyan ko kayo ng historya. Paano ba nagsimula itong nagkaroon sila ng reklamo kay Pastor Kibuloy? Wala naman lahat yan eh. Baka hindi nyo po naaalala. Nagkaroon lang na may sinabing iba hindi nagustuhan ng Kamara kay sinabi ni Ka Eric tungkol sa budget. At nagtatanong lang naman si Ka Eric. Inimbitahan si Ka Eric at si Doc Lorraine at ang SMNI. Ang sunod nun, pinagbintangan na si Pastor. Naghalukay na ng kaso. After nun, nakatuon na sila kay Pastor Kibuloy. Pinatawag na ni Ontiveros. Nakita niyo po yung sirkulasyon? Lahat ng ito dahil sa circus ni Tambaloslos at ni Ontiveros. Yun lang yun eh. Nagsimula lang sa isang tanong ni Ka Eric. Pinatawag na SMNI. So madaling salita, lumalabas po kung iisipin yung mabuti, binutasan lang si Ka Eric para maimbita sa Senado. Ka-questionin ng SMNI. Pero the real target is Pastor Kibuloy. Mainit talaga sila. I mean, isipin nyo, pinag-inuitan ng KOJC, ilang pulis ang dinala doon. Samantalang kalat ang mga droga sa Pilipinas ngayon. Kalat ang mga rebelde. Nag-focus kayo, nagdala kayo ng 5,000 pulis diyan sa Davao sa KOJC. Talagang pinag-iinitan. Katulad ngayon, anong nangyayari sa Bicol? Ang daming baha. Ba't hindi yan puntahan at may pakinabang yung mga pulis yan ang asikasuhin nila? Sasabihin, hindi naman trabaho ng pulis. Hindi, mag-rescue kayo doon. Nakagawa nga kayo ng puwersa na 5,000 para makapunta sa KOJC. Hindi kayo ngayon makagawa ng puwersa para iligtas ninyo ang mga nasasalanta ng bagyo? Ano kayo, inutil? Wala kayong gagawin? out of fear that I obeyed. A fear mixed with anxiety. It was only when I left out of the group, that I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor. Kailan mo nalaman yan? Ngayong panahon ni Martin? Ngayong panahon ni Bongbong? And deceiver. He manipulated me using his authority and power as God's anointed. Ano ka bata? Hindi. Ano ka bata? Manipulate ka?
Minanipulate ka? Halos magkasintanda lang kayo ni Pastor Kibuloy. Paano ka mamanipulate? Wala ka ba nagtatanong lang. Hindi kasi medyo nakakapagtaka talaga ha. Bakit yung kasong nabasura na nilibing na sa ibang bansa, hindi na nga dinidinig, biglaan yung hinalukay? Bigla kayo naglabasan? Kadaling magbintang pwede ko sabihin nung nagpunta akong Davao. Nirape ako ni Pastor Kibuloy Ang tanong, kaya ko bang patunayan? Dila lang. Daldal lang. Di ba? Power as God's anointed. Maglabas kayo ebidensya. Labas ebidensya. Huwag puro daldal. Isinalaysay rin niya ang quota system sa mga worker para mag-fundraising. May mga KOJC worker na may quotang 500 to 1,000 pesos a day sa pagbebenta ng kakanin. Habang si Valdehueza, minsan na raw nagkakota na 10 to 15 million pesos mula sa caroling. Pinaghirapan daw na... Hindi ako rin naniniwala dyan. Yung pagbebenta, yan ang nagpayaman kay Pastor at sa KOJC. Magkano lang ang tutubuin mo dyan? Let's be honest. Magtanong kayo ng mga businessman. Sa maghapon, ilang kaya ay may bebenta? Alam niyo yung pagbebenta, yan daw po ay training nila. Pag gusto mo maging worker, kasama yan sa training. Kasi nga, hindi naman nila kinahiya yan Kasi nga, ito ay parang ikaw ay matrain ng kumbaba. Lalapit ka sa kung sino-sinong tao, kakainin mo yung pride mo So training yan. Kakainin yung pride mo. Lahat naman po, Huwag tayo magtanga-tangahan dito. Lahat naman po may pagsubok. Kahit naman sa trabaho natin Wala namang bigla ang yumaman. 'Di ba? Lahat may training. Siguro kung politiko kang magnanakaw, pwede kang yumaman bigla. Anong punto rito? I really don't believe na dahil sa pagtitinda ng biskotso o kakanin, ay makakapagtayo sila ng katulad ng kingdom. It's impossible. It's impossible. Alam mo, lahat naman ng mga simbahan ay may donasyon. Sige nga, magsabi kayo ng simbahan na walang donasyon. Sige. Even yung church na inaatinan ko may donasyon. Lahat po may donasyon. 'Di ba? Kaya wag natin ibintang na pinagtitinda sila, pinupuwersa sila. Hindi ka naman kailangan maging worker kung ayaw mo Marami silang members, hindi naman worker. Ginusto nyo maging worker at kahit saang church, kahit saang simbahan, may mga workers. May kanya-kanya lang standard, may kanya-kanyang training. Irespeto natin yan as long as it is within the bounds of law. Nang naayon sa batas. May kanya-kanya pong training kung gusto mo maging worker ng isang church. Sige nga, sino ang walang worker sa church? Maraming miyembro ng KOJC ang paghahanap ng pera, pero nakita niya kung paano ito malustay ng minsang ipadala sa Amerika dahil sa marangyang pamumuhay ni Kibuloy at ibang mga opisyal ng KOJC. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain? Ako nasasagot. Ako nasasagot, Pastor. Nag-iinit ulo ko Hindi, ako nakikita ko kasi kung paano nito ni Pastor tulungan yung mga kabataan Siya nga ang nagbibigay Pinagpapalimos pa raw yung kabataan. Ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Maliwanag. Wala po kaming polisiya na magpalimos ang bata. Sa katunayan, si Pastor Kibuloy at ang KOJC pa ang nagkakaroon ng pagtulong sa mga bata. Di ba? Meron pa nga silang pinasara na anong tawag dito sa Davao?
na nag-aalaga sila ng mga hindi kayang palakihin ng mga magulang. Pero walang polisiya man, pinalimos nyo. Ito sa akin, ha? You had your chance, Risa. You had your chance. Kasi yung asta mo, alam mo sinasabi nung iba, asta mo tatakbong presidente sa 2028. Yung pabida-bida mo, huwag ka magagalit, ha? Kasi sabi nila, ang isang opisyal ng gobyerno ay hindi dapat balat sibuyas. Huwag ka magagalit, Risa. Pero ang sa tingin ko sa'yo, yung asta mo, may plano ka sa 2028. Ipupusta ko sa'yo. Hindi ka mananalo. Huwag mo nang sayangin yung efforts. Hindi ka mananalo. Or baka naman tumatakbo ka, gusto mo lang tumakbo sa 2028, nagtatanong lang para marami kang malikom na campaign funds. Nagtatanong lang, ha? Huwag kang magagalit. But anyway, in any case, yung asta mo parang gusto mo maging presidente or tatakbo ka maging presidente, whether totoo yan or hindi totoo, you had your chance. Nakapagpasikat ka na eh. Nakapag-grandstanding ka na. Ngayon, nakuha mo na yung gusto mo kay Pastor Quiboloy. Nakita mo na siya ng personal. Nakausap mo na siya. Nagisa mo na siya. Hindi ko alam kung anong motibo mo kay Pastor Quiboloy. Pero siguro naman, ngayon, makaka-move on ka na. Hello? Move on din pag may time. Ha? Move on din. Okay na. Nagawa na nating circus ang Senado. Naka-trial by publicity na kayo. Ngayon, gumawa ka na ng batas. Kasi yan ang purpose nyo eh. Ang purpose nyo ay hindi husgahan kung may kasalanan si Pastor Quiboloy or inosente siya. Ang purpose ng hearing nyo ay gumawa ng batas. Antayin namin ha, Risa. Antayin namin yung gagawin mong batas. Diyan, sa pag-ipit ninyo, pag-gisa ninyo kay Pastor Quiboloy. Pero parang awa mo na. Move on na. Ha? Move on na. Ang daming problema ng ating bansa. Okay? So move on na sana tayo. Ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Nakaranas din daw si Valdehueza ng matinding parusa sa loob ng 7 buwan dahil sa mga gawa-gawang akusasyon kabilang ang pagnanakaw umano ng 3 milyong pisong pondo ng KOJC at pakikipagtalik sa iba pang ministro. Kabilang sa parusa ang tinatawag nilang dry fasting o walang maiinom o makakain ng 7 hanggang 10. Ito, baka naman may kasalanan ka talaga, kung sino tong babae na ito, no? Pero yung dry fasting na yan, ginagawa rin naman po yan kahit sa ang simbahan. Araw. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Yun. Teka muna ha. Ang simbahan po naniniwala sa fasting. Tanungin ko kayo, yung simbahan ba ninyo? Iba-iba po kasi tayo ng church eh. Yung simbahan nyo ba ay nirirespeto ang fasting? Kasi sa amin, nirirespeto ang fasting. Ginagawa din yan. Hindi nga lang mandatory. No? Pero, ito ay itinuturo at ito ay may magandang maidudulot sa ating spiritual, no? Ibig sabihin, ito ay kung maaari mong gawin, ay bakit hindi? Di ba? Bagamat walang pilitan. Ngayon, iba-iba po ang bawat simbahan patungkol sa fasting. Pero then again, nagpa-fasting eh. Kaya ang ganda rin ng sagot ni Pastor Quiboloy na sabi niya, hindi po ito pagpaparusa na para mamatay ang isang tao sa fasting. Ang tanong ko dun sa babaeng kanina, ito siya eh. Hindi, ako'y nagtatanong lang naman, huwag ka magagalit. Baka naman kasi may nagawa ka talagang mali. O baka may bastos ka ring nagawa. Meron ka ring naman kabastosang nagawa, kaya medyo may disciplinary action
Again, ginagawa rin yan kahit sa simbahan. Especially pag worker ka. Kasi much is given, much is required. Pag worker ka kasi, ikaw ay dapat ka-respeto. Di ba? Ikaw ang unang nagiging magandang halimbawa doon sa ibang miyembro. Okay, hindi ako yung nagtatanong lang. Baka meron ka rin kabastusang nagawa. Tanong lang naman yon, di ba? But in any case, hindi naman. Kasi hindi naman porket pinagpa-fasting, ito ay again, illegal na. Makakain ng 7 hanggang 10 araw. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa, yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Sa pagdinig, sinabi ng PNP na lumalabas sa kanilang investigasyon Ito. Sinabi ng PNP, sinabi nitong dalawang to na lumabas sa kanilang investigasyon na alin? Ulitin ko, lumabas sa kanilang investigasyon na nasa 200 babae ang na-rape di umano ni Kibuloy. Ayan. Lumabas, sabi nitong reporter, lumabas sa investigasyon ng mga pulis at sila dalawa ayan nandiyan dyan, na maraming na-rape na nasa 200 ang na-rape ni Pastor Kibuloy. Ayon sa kanilang investigasyon. Ano ba yung investigasyon nila? Una, may bunker. May bunker ba talaga? Ano sabi? Nagtatago si Pastor Kibuloy sa ilalim. Yan ang investigasyon nila. May kwarto raw sa ilalim. Meron ba? Anong sabi nila? Walang tear gas. Anong sabi nila? Nasa loob si Pastor Kibuloy. Ilang araw kayo sa KOJC? Sa KOJC compound. Ilang pulis hindi nyo nahuli? Investigasyon ba kamo? Hindi ako para maghusga. Wala akong karapatang maghusga. Pero kayo ang tanungin ko. Kayo mga manonood. Itong mga ganitong klase, papaniwalaan nyo ba ang investigasyon nila? Nung sumuko nga si Pastor, clueless siya eh. Nung tinatanong siya, remember that? Nagmukha siyang tanga that night. Nung sumuko si Pastor, clueless siya, hindi niya alam. Wala siyang maisagot sa media. Hindi niya alam na sumuko na. Hindi niya alam paano sumuko. Hindi niya alam kung anong nangyari. Nandun sila 5,000 pulis, nalusutan sila. Tapos kinabukasan, bida-bida na siya. Remember that? Ano sinasabi nila? Investigasyon ka mo? May investigasyon daw? Wow. This room is the bedroom of Mr. Kibuloy in the Bible school. There is a bedroom, something like that. Looks. Syempre, dyan nakatira eh. May bedroom dyan, may kitchen, may CR. Tandaan nyo po yung kingdom na yan, maraming nakatira dyan, hindi lang si pastor. Maraming workers dyan eh. Naiikot namin yan. Gala kami dyan eh. Ipinapakita naman sa amin yan. Ang tanong, ba't di nyo nahuli? Ba't di nyo nahuli sa bunker? Sige nga, ilabas nyo yung kwarto dun sa ilalim. Something like that. With the twin, the lower right corner is the twin tub jacuzzi. This is where Pinagdiinan pa eh. Meron na twin tub jacuzzi. So, pag may twin tub jacuzzi ka, tingnan mo kung gaano kababaw yung investigasyon. So kung may twin tub jacuzzi ka, rapist ka na? Ano ba to, police? Ako'y nagtatanong lang ha. May twin tub jacuzzi? Bakit may twin tub jacuzzi? Ibig sabihin ng twin tub, pang dalawahang tao na jacuzzi. Bakit may twin tub jacuzzi si Pastor Kibuloy? Dahil kaya niya. Kung ako may pera, hindi lang twin tub.
Malaking jacuzzi pa, kasing laki ng swimming pool gagawin ko. If I can, why not? Kayo din ginawa nyo yun eh. Ginawa nyong pinasok ang KOJC ng ilang araw na hindi naman dapat. Ba't nyo ginawa? Kasi kaya nyo. Yun nga hindi. Illegal pa nga yun sa aking paningin eh. May connect yun. Pero may tab jacuzzi, rapist. Kung gano'n ang magiging investigasyon natin, ewan ko na sa inyo. The sexual exploitation oftentimes is being... May video ba kayo? May video ba kayo na merong may ginahasa si Pastor Kibuloy? Bukod sa daldal. Kasi alam nyo, ito hindi sa pagbibintang ha. Merong magalit sa inyong dalawang pulis? Halimbawa lang. Kahit sinong babae, pwede kayong ituro ng panggagahasa eh. Dakdak lang. Ang tanong, kaya ba nilang patunayan? Yun ang question doon. Diba? Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Ang ibig ko lang sabihin, sana, may malinaw, may video. Bukod sa dakdak, dapat meron kayong maipakitang iba. Bukod sa dakdak ng mga witnesses nyo. Perpetrated. Nang makaharap ang media pagkatapos ng pagdinig, sabi ni Kibuloy, sa korte niya sasagutin ang mga alegasyon. This one is like trial by publicity. Hindi, talagang trial by publicity yan, Pastor. Trial by publicity yan. Kaya nga sabi ko, Ontiveros, tapos ka na eh, nagawa mo na yan, nakapagpasikat ka na, nakapag-grandstanding ka na, okay na. Lista mo na yan sa iyong inaasam-asam. Tapos move on na. Dali na yan sa korte. Korte na magdi-decide. At doon nyo patayuin yung inyong ebidensya. Laban kay Pastor Kibuloy. Wala kaming resource person. Isipin mo wala silang resource person. Papuntahin mo ako dyan, Pastor. Papuntahin mo ako. Magsasalita ako. Hindi, wag na ako. Ha? Ang hilig nila sa demanda. Pagka galit sa iyo, demanda ng demanda. So, wag na. Hindi, pero kung gusto nyo, pupunta rin ako. Ba't hindi? Ayoko lang magpasikat na, hindi, gusto mo lang makapunta. Hindi. Wala silang resource person. Di ba? Sana pinayagan nyo rin na magkaroon sila. Ang dami pong natulungan yan. Even the Ukrainian sa loob, mga ibang lahi nakakausap namin. Buang. Yung mga nagbibintang ng panggagahasa kay Pastor. May kalandian daw yung iba. Di ba? Sana kung patas kayo, pinagbigyan nyo rin magkaroon ng witnesses tong sila Pastor Kibuloy. Walang galing sa amin. Galing lahat doon sa kabila. Pastor, see you. Sana makadalaw kami sa iyo, ha? O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Para sa GMA, eto ha. Patungkol sa ebidensya. Sasabihin, bakit? Ganyan din naman ang ginawa ni PRRD sa mga nagbibintang na mga tambaluslos. Ganyan din naman ang ginawa ni PRRD kay De Lima. Excuse me po. Si De Lima po may ebidensya si PRRD. May video po si PRRD. Ngayon, hindi po politiko si Pastor Kibuloy gaya ni De Lima. Hindi siya in any way na involved sa droga. Wala siyang posisyon. So ba't nyo pinag-iinitan si Pastor Kibuloy? Wala naman kay ebidensya. Speaking of ebidensya, ito. Naaalala nyo po, may sinasabi si BP Sara. Okay? Na next week, ang mga ibubulgar niya ay patungkol kay Martin. So ito po abangan natin.
Ito mga sasabihin niya patungkol kay Martin. At maraming nagsasabi, actually, ay parang nadaplisan yon sa interview namin kay Miss Sas, na may video. Na may bidyong ilalabas kay Martin. Ngayon, hindi natin alam kung totoo ba to or hindi. Kung tungkol saan yung video ni Martin, hindi pa natin alam. But one thing for sure, meron tayong aabangan dahil maraming ipapasabog si BP Sara about Martin.